Natapos po yung Blitz event sa bakbakan Grandmaster Hans Mokniman at Grandmaster Anish Giri na kung saan lamang ng tatlo si Hans Mokniman. Ngayon mapupunta po sila sa next stage wherein standard game, long game ang labanan. At ang long game po, bawat panalo 3 points. So, 6 na standard game po ang lalaruin nila at ang nangyari po sa first game pa lang po nila, eto, panalo po si Anish Giri. Panalo, tinalo po yan sa endgame. Ngayon, nung game number 2 ng kanilang standard, ito naman po ang nangyari, natabla po. Natabla. So, 4-1 score sa standard, no? Ngayon, punta po tayo sa game number 3. Ito po kasi, yung isa sa pinakamagandang laro ng standard, talaga nagkaroon ng mga sacrifice. Ano nangyari? Puti ulit si Hans Mokniman dito. Nag-ipor, tinirahan ni Anish Giri ng C5. Knight F3, nag-D6, D4, kinapture, tinigs, at yan po ay Sicilian. Anong approach gagawin? Tingnan natin pagka Knight F6. Lahat yan, typical. Inatake yung pawn, tinipensahan. A6 lang. Bishop D3, nag-E5, aba, ang setup po na pinili nila, yung Najdorf na medyo kakaiba eh. Kasi, ito pong si Niemann, tumira po ng Bishop D3, which is not very common sa ganitong setup. Ang kadalasan po kasi dito eh, o kaya dito eh, pero Bishop D3, no? Ngayon, aggressive po yung pinili ni Anish Giri na E5, inatake yung kabayo, bumalik sa E2, yung pala yun. So, in-expect niya yung E5, alam niyang atakihin yung kabayo, kaya pumunta dito, kaya hindi linagay yung Bishop doon. Okay? So, pagka Knight E2 po, Bishop E7, and then nag-castling linya po lahat yan. Tumira po ng Bishop E6, and then in F4. Oh, ang bilis ng atake sa F-file. Sinagot lang po yun ng castling. And then, nag-A4. Ang weird ng A4, no? Bakit bigla tumira ng pawn sa gilid? Kasi ang common pong ginagawang improvement ng black dyan, tumitira ng ganito, tumitira ng ganun, ganyan, ganun, ganun. Mga ganun po mga common development na nyo, iba sa C6 dito, ganun. Ayan. So, basta nag-B5. So, A4 is to prevent the B5. Nag-Queen C7, King H1 lang. Umiwas po sa mga posibleng check later on. So, nag-Knight BD7. And then, Bishop E3, everything still aligned at eto na. So, dito po, ang dating tinira po ng mga naglaro, Bishop C4, pinapalit po ito. Pero ang ginawa ni Anish Giri, isang novelty, Rook lang po sa may C8 na matagal niya pong pinag-isipan. So, tagal niyang pinag-isipan yung Rook C8 na yan na sinagot ng A5. Para sa yung A5, para completely ma-stop po yung B5. Not just that, if the knight moves away, later on may mga ganun pang aasar sa reyna. So, ang ginawa po, nag-rook F8 lang, H3 lang. Kunat pa. Talagang pre-nebet lang yung possible talo ng kabayo doon. Later on, sinagot naman ng H6, nagkunatan. At pagka H6, dito po ang pinapatira po ng engine F5 na daw eh. Pero si Niemann nag-Queen E1 muna. Para saan naman yung Queen E1? May mga posible pong pasok yung reyna doon, or even G3, or even Queen F2, talagang pressure doon. So, ang ginawa po, nag-Knight C5. Ayan, tumalon yung kabayo, hinahataw po ito pong Bishop na may konting bigay din po sa may E4, do completely defended yon. Kaya ang tinira lang, Queen lang sa may G3. Ang Queen po sa may G3, ang pinaka-tema po niya, tutulakan ka. Pag gumalaw yung Bishop mo, kain yun kasi nakapin. Kaya ano po yan, binalagbag ni Anish Giri by playing Knight H5. Ayun, inatake. Natumakbo naman sa may F2. So pagtakbo po sa F2, kinapshot lang ni Anish yung pawn sa F4 na binawi po ng Bishop, and Knight takes F4, Knight takes F4, and as of the moment, completely equal daw. Pero pag titingnan nyo naman yung posisyon, mabilis tumira si Hans Mokniman. Lamang po siya ng halos 20 minuto dito po, no? Kay Anish Giri. So pagka Knight takes F4, nag-Bishop D8, umatras lang, no? Ang tingin ko po nakikita niya, baka po lumipat dito o kaya gusto pong mag-B5. So para yung Bishop pupunta doon, magkakaroon ng pressure doon. Kasi walang ginagawa nga naman sa E7, eh, no? Walang ginagawa sa E7. Hindi niya naman po mailagay dito kasi may mga ganon. So, doon niya ililipat. Anyway, pagka Bishop D8, tumira po ng Knight D5, hitting the Queen. Oh, yung pala din isang problema, hindi pwede Bishop F6 kasi may Knight sa may D5.
So, ang ginawa po niyan, Queen D7, ayun pala yun, no? Bantay din yung bishop dito, oh. Yung pala talaga yun, no? Kasi Knight D5 na pala yung inaantabayanan niya. Anyway, nag-queen lang po sa D4 si Niemann na sinagot ang bishop takes D5, knight takes D5. And as of the moment, sa mga simpleng maneuver na ginawa ni Niemann, hindi pa makatira itong si Anish Giri, aba, lamang na po ng konti sa posisyon, lamang ng malaki sa oras. 25 minutes na lang si Anish at 1 hour and 30 pa, 1 hour and 3 minutes pa ito pong si Hans Niemann. Laki na lamang sa oras. So, nag-queen E6 po yan, which is good daw po. Tamang dinidevelop lang yung Reyna. Tapos later on, yung knight pwede mag-maneuver na ganun or ganun to get rid of the knight. Ang lakas Ang tinira naman ni Hans Niemann, queen doon. Bakit? Iikot ka pala para mapalit yung kabayo. Pressure natin to. So, hindi magalaw yung kabayo kasi makakain yung pawn. Ang tinira po ni Anish Giri, 24 minutes na lang siya, nag-win G6. Medyo minadali niya dahil gusto makahabol sa oras, pero mali daw po. Ang tamang tira daw po is Bishop H4. Dito mo siya lalagay, gaganon, at magiging malakas yung Bishop. Galing ng maneuvering idea ng engine, no? Pero Queen G6 nga daw po mali, kasi tinirahan lang po yan ng Rook F3, number 1 engine move. Mukhang magandang tingnan sa una yung Queen G3 dahil may pressure po na ginagawa dito. Pero mali nga daw po kasi hindi kailangan depensahan. Ang tanong dyan, coach, ano mangyayari pag kinapture? Libre yan. Queen takes B7 nga kasi may pressure dito, may pressure doon, nakapin ka pa rin. So, walang mangyayari yung capture. Kaya nag-Bishop G5. Kaya nag-Rook F8. Pagka Rook F8, nag-Rook F1 na. Ayun. So, yung Rook F8, talagang ina-expect niya na yung Rook F1, mape-pressure yun, kaya dinipensahan. Ang sinagot naman po dito ni Anish Giri, Bishop G5 lang. So, i-activate niya na. I-activate niya yung Bishop. Medyo it's too late lang. Maganda nga kasi kanina ganyan Lakas ng Bishop dito sana no? Anyway, sinagot po yan ng Rook G3 ni Niemann. Hindi pa daw ganun kaganda. For some reason, ang engine sinasabi B3. Hindi ko nga alam bakit B3. Kulit ng engine Yun sabi niya Pero Rook G3 very logical. May threat po siya na H4 or pinipin po yung yung bishop sa Reyna So umiwas yan nag-Queen E6 and after Queen E6 nag-Queen lang po sa may D4 na may pressure doon. Siguro ang threat niyan mag-H4 no. So ang ginawa naman po dito ni Anish nag-G6 kasi natakot po siya sa threat na H4. Pero mali pala yan. Mali pala yan. Dahil may tira pala dito brilliant move si Niemann na hindi niya talaga pinalagpas. Ito po yun He sacrificed the rook. Boom. Kinapture lang. Anong meron dyan? Pagka takes niya kasi, mawawalan ng mata yung F6. May knight F6. And wherever the king goes, dalawa lang naman square na yan. Lagi pong may discovery attack na knight D7. Ngayon, may F6 lang. Pagka takes, capture lang, equal lang. Mukhang equal lang yan as of the moment. Pero yung knight po kasi na ito, matutulakan. May tira po kasing napakaganda, which is bishop lang doon. Sabihin nyo siguro, coach, paano naging maganda yan? Binibigay lang po yung E4. Diba? Hindi. Kasi pag kinapture mo yan, maka-capture yung D6 mo, may threat siya dito, may threat siya dito, may pressure po siya sa F6. Losing agad. Kaya napilitan po yan, mag-queen lang doon. Diba? Tumakbo lang yung Reyna. Ang tanong coach, ako, gusto ko kasi itong itira kung ako titira niyan Bakit hindi ginawa? Kasi takes lang yan. And then after Bishop D5, depending the pawn, may pressure doon. B4 is coming. Kaya hindi po ginawa. Kaya tumakbo at pagkatakbo, nag-Bishop D5 pa rin. After Bishop D5, nag-Knight E6, ito po ay lamang na daw po talaga for the side of white. Pero of course, hindi pa madali. Ang ginawa po niyan, nag-Queen B6, hitting na po ng B7, at yan po ay hindi na madepensahan kung counterplay na lang. Bakit? Bago kayo pakita yung counterplay na ginawa, pag dumipensa kasi dyan, Queen A7 lang. Gagalaw ka ganon. So, kung counterplay na lang, nag-Knight F4, hitting the bishop, pero Queen takes lang ang ginawa
Oh, syempre, pag kinain mo, kain, may hataw pa dito. Pag kinapture mo naman ito, capture yon, 1 pawn up, sa queen side, magtutulak, winning na din yon. So, ang ginawa, nag-queen d5. Para sa inyo queen d5, may pressure po sa b7 or b2, na may pressure din dito. At later on, pwede ganun. O, di ba? So, tumira po ng queen takes a6 lang. Hindi kinabahan si Neiman. Bilis tumira pa rin, ha? Nag-f5. Yun ang mali. Ang tama tira daw po g4, though losing pa rin yun. Kasi pag nag-G4, kainin lang daw. Tapos queen G5, umasa ka daw na makakatabla ka. Umasa na makakatabla ka. So, ganun daw po ang gawin mo. Pero, in F5 F5 looking good naman kasi gustong kainin to, pass pawn. Hindi mo makapture, libre yung bishop, pero may napakagandang tire. Queen lang doon. So, pagka queen doon, ang ginawa, nag-knight h5. Oh, may threat po dito na tinirahan lang ng rook g3. Rook F3 pala yan. Pagka Rook F3, nag-Knight G3 check, tumakbo, and then nag-F4. At pagka F4, nag-King move lang. Ngayon, magtataka kayo po dito, Coach, ba't di kanina pa binibigay ito? Ayaw tikman nang makabawi man lang. Hindi po kasi pwedeng kainin yan dahil mapupunta ka sa completely losing endgame. May Queen C3 kasi check, ayan mapapalit po. Ayan. Sasabihin nyo naman, Coach, kanina pa pala panalo pagpalit, ba't hindi ginawa to? May check kasi pa. Kaya kining movean muna. Okay, pagka king move, nag-king h7, umiwas, sin e3, pwede na kasing kainin Wala nang hamon So, nag-queen e7 po yan. Nag-queen lang. Tumira po ng g4 ng gugulo. Inaatake yung tore. Medyo gugulo ka talaga kasi. Pag ginanon mo yan, baka bubuksan po ito Papasok yung reyna dun Gugulo talaga. Naku po, parang mamatihin ka pa. Pero, sabi ni Niman, gusto mo kong matihin. Aba, siniman ako Ang tinira niya po kasi dito, mabibigla kayo. Instead na galawin kasi yung tore, pinakain. Nag-queen b7. Kinapture takes, kinapture yung tore. Tapos binawi lang. Anong meron? Grabe yung pass pawn. One rook down, pero yung pass pawn nandun na. Daming pawn So, ang ginawa niya nag-d5. After d5, kinapture lang. Tumira po ng knight h5 para makabawi. Tinulak lang. Tumira po ng knight f6 para makabawi yung kabayo. Ma-develop yung kabayo at makatulong. Bishop c6 lang. Tinirahan po ng knight doon. Sinagot lang ng b4. Tumalon. b5. Inatake yung bishop. Tulak. Wala namang magawa So, tinulak. Pagkatulak, wala na siyang magawa dito, guys. Kasi magpo-promote na Tapos may dalawang pass pawn. Actually, tatlo sila So, talagang tagilid na yan. So, sinacrifice na lang takes. And then, tinulak yung pawn. Lumapit yung king. At eto na. Winning na po ito. Kasi kahit na one piece down yan, lalapit lang yung king Mangingisay ka na So, ang ginawa na nga po ganyan. Lapit. Pumunta doon para hindi makapasok. Pero may napakagandang simpleng tira si Neiman. Pum. Pag kinapture mo, lalapitan ka lang. Ganun po gagawin. Ngayon, pag bumalik ka doon, papasukin ka lang. Kaya hindi po kinapture yan. Lumapit yung king. Kaso pre-nomote lang. Next, lumapit yung king. At ito po ay sugswak. Bakit? Only move knight. No? Kasi pag umalo yung king, lalapit yung king sa kabayo So, pagkatulak ng pawn, pabalik-balik na lang siya. Tulak ulit. Nag-king move para hindi may tulak. Halos kulong yung kabayo. Diba? So, wala na po ito Kasi kahit igalaw mo yan, kahit nga i-promote, or even E7, I think E7 is one of the best way. Pagpunta mo dito, promote ulit. Pagka king takes, kain to. Pagka knight takes, promote. So, there's a lot of ways to win this. Grabe. So, dahil po doon, pumantay ang score sa classical event after 3 games. Ayan po ang accuracy. By the way, pakita ko lang 96% si Neiman. 89.9. Ito pong si Anish Kiri. At sabihin ko na kung ano nangyari. Sumunod na round, panalo po si Neiman ulit. Lumamang ng 3. So, 3 lamang sa blitz. 3 dito. 6 points ahead na. At yung dalawang natirang standard na tabla. So, ibig sabihin, 3 points lamang ni Neiman sa blitz match nila. 3 points din ang lamang sa standard. Ngayon, mapupunta po sila sa rapid event. Anong meron sa rapid event?
6 na laro po ng rapid event na kung saan ang score po ay 2 points. So, since lamang po ng 6 points si Niman sa rapid event, possible 12 points yun. May chance pang makahabol si Anish Kiri. Anong nangyari doon? Abangan nyo po yung susunod na video para po sa kabuuan ng turnayong ito at ang nangyari sa rapid. Muli ito po yung Coach PD Master, Daniel Causo. Maraming salamat po sa inyong support. Don't forget to like and share. God bless po mga kabiyahe. Follow and subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.